daming mga ano na, ganun-ganun siya, di ba? Tsaka yung meron ditong white powdery substance. Ano na ba yung white powdery substance na yun, di ba? Polvo. Tapos, yung ganun magsalita. Tapos na ilang beses na ospital, may kwento pa nga, patay na eh. Pinalitan na eh. Tapos jumping jacks yung pinakita na isa. So, mali yung addict. Yun lang, bottom line. Mali yung addict. So, bakit natin kukonsintihin yung addict? Kasi, una, binabaon tayo sa utang. Pangalawa, nagkaroon ng flood control scam na pinagmamalaki niya, nandiyan naman yung flood control eh. No? 5,500, unang zona. Tapos yan, nabaha. Napakcheck siya ng langit, binaha, may namatay. Tapos, nandiyan naman yung flood control eh. Defensive. Wala naman kami sinasabing wala eh. O tayo na biglang defensive si Gago. Nandiyan naman yung flood control eh. Na-overwhelm lang. Tarantado ka pala eh. Bakit ka defensive? Wala naman kami sinasabing walang flood control eh. Yun, inunahan niya tayo. Tapos nun pangatlong sinabi niya, pusoy na naman siya. Nabi niya, masanay na kayo kahit anong project ang gawin natin dyan, ma-overwhelm. Kasi nga climate change. Palakas ang bagyo. Gago pala kayo. Ba't kayo gumasto sa flood control? Gago. Sa akin pag kami instruction sa akin na bukas, tatayo ako bukas eh. Wala naman pa eh. Wala pa. So, hindi ko mamadaliin, hindi ko pe-preempt ang Panginoon. He will put me there. Tama yung advice sa akin na isang pastor. He will put you there when He wants to. Yun yung ano niya. Tapos kaya nga inisip mo yung magnitude nung responsibilidad eh. Basta kinakailangan dyan, malinaw yung not only the if and when, but the how. What comes next? Dapat yun yung malinaw. Kasi hindi pwede dyan yung papadamahin mo yung iba dyan na kala mo mga tapos kokontrolin pa. Nako, hindi pwede sa akin yun. Pagka, kunyari, kaya nga, siguro nakita ng langit, we're not yet ready. Yun yung dahilan. We're not yet ready. Pati yung kahit sino man dyan, you're all not ready. You're all not worthy. We are not worthy. So, let's just see how it will unfold. Basta wag natin pangunahan. Yun yung sa akin, wag yung pangunahan. Pero nandun yung danger, nandun yung risk, nandun lahat. Pero all in God's time, all in God's hands. Ako gigil ako eh. Tapusin. Gigil ako. Nung pa, last year ko pa gustong... last year pa. Kung madidinig nyo lang yung mga usapan namin. Siguro naka-record na sa mga Intel. Siguro mga naka-record eh. Kung ano yung mga pinag-uusapan. Kaya siguro di ako kasuhan eh. Punta na. Totoo. Basta awa nga kay Eric, dalawang hearing every week. Tapos nun hanip yun. So, ang theory ko, ubusin nila ang administration yung lahat na leader. By the time na they have to render judgment, umabot sila dun sa negotiating table nila with all the funding that meron sila, with all the conduit ng mga middleman,
And then, yung iba dyan, mag-abstain. Yung iba dyan, explain pa yung boto nila. Bakit naging guilty. Yung iba, bakit naging not guilty. Explain. So, basta sa akin, what makes sense, hindi lang ako, kung ako yung magpaplano sa kabilang side, hindi ko paplanuhin yung 16 lang. Paplanuhin ko yung 17, 18, 19. Hanggat meron akong makukuhang boto na guilty, paplanuhin ko yun. So right now, with 22 senators na effective, na dalawa yung wala eh, Bato tsaka si Didinig Mami. Wala pa si Estrada, tapos nun si Marcoleta, 3. Si susunod yata si Bongo, 4, 20 na lang, di ba? Doon sa 20, mabibilang mo yung hindi, no? So, ang akin, they will go for 17 siguro, 17, 18. Kung kaya. Kung hindi, abstain yung iba. Pero ang punto dyan, hindi convincing masyado yung 16 eh. Mas convincing yung 17, 18. Kasi meron kang buffer vote. Kung akala mo magigilty biglang not guilty, meron ka pa. Di ba? That's the right way to do it. Hindi lang yung paplano ka 16. Pag bumaliktad na isa dyan, wala na. 15 na lang. Tapos ka, di ba? With all that money spent, wala rin, di ba? And then, patay kayo kay Inday. Tatakbo na yun ng 2028. Di ba? So, ang dyan, titigpusin talaga nila. Kaya, ang dulo niyan kasi is, whatever the vote will be, tatanggapin nyo o hindi. Ano yung action nyo? So, from now hanggang sa dulo, uubos yung leader. Lahat ng leader, uubusin eh. So, isa-isa yan. Pipitikin yan isa-isa. Kaya nga dapat nag-iingat sa mga rally na walang endgame. Kuha niyo ako? Kasi yung rally na may endgame, pero yung walang endgame na rally, nandun pa rin sila. Kaya nilang gawin yung gusto nila. May pera sila, hawak nila lahat ng armado, yung AP, PNP, tsaka NBI, hawak nila. Hawak nila DOJ, etc. DOJ, tsaka Ombudsman, iyayariin ka. Kaya, kung nag-aabol kayo na makilala kayo, yan, nakakasuhan kayo isa-isa. Mawawala yung mga leader. Yung mga papalit na mga leader are not that effective. And probably, ayaw din nilang magaya dun sa kanilang mga leader. So what will... By the time na umabot tayo dun sa verdict, ayaw ninyo. Paano kayo tatayo? Wala kayong leader. Takot na rin yung mga leader. Galing ng ako lang yun na nag-iisip ng ganun yung pananaw ko, na isa-isang pipitigay mga leader. Ang dyan is pagka umabot sa akin. Nagbigay naman ako ng statement pagka binanatan ako ng kaso, tangin na ninyo. Patay kung patay ako. Tangin na ninyo, gagaguhin niyo ako, tatakutin niyo ako sa kaso. Kayo yung gago kayo nagnakaw kayo nga dapat ang kulong lahat di ba? So magkaalaman tayo. Ganun lang. Basta ako nag-warn ako sa mga kasama. You think ahead, you plan ahead. Better yet, you connive, you communicate. Isa lang agenda, isa lang Hindi yung may grupo na mo, ganito, grupo, ganun, grupo.
Walang grupo, walang kulay. Pero pagkadating doon sa rally, may grupo, may kulay. Ano, Mario Joseph naman yan. Ang tanong pa rin, may continuing question, Your Honor. Hindi continuing objection eh. May continuing question. Ano yung endgame? Ano yung endgame? May rally kayo, ganito. Ano endgame? Kung magpaparamdam lang, alam na ng tao na tarantado yung administration. Alam na ng tao yan. So why the hell do we have to bring the people out? Why don't we just organize the people and then let them prepare for the big one? Ay, meron sa nasabi, INC, big one. Eh, bakit magkakaroon ng big one? Eh, dati, nandiyan na nga sila sa EDSA, eh. Nandiyan na nga sa monumento, ba't umuwi pa eh? Ngayon, may plano na big one, big one. Sige, kayo, plano nyo yan eh. Okay, with all respect, sige. Ano yung endgame? Ako, sa akin, I am already specifying para nadidinig din ng mga SFGF, baka naiinip kayo. Ang sa akin kasi, yung ating basic na ng commander's intent, di ba? Wag mong araw-araw mong papalakarin yung tropa. Patrolya. O di napagod, pagkabakbakan na, ratatatan na, ayaw na. Matulog muna kami, sir. Pagod na kami. Kaya nga, dapat dyan, ang ano mo, standby. Ready lang. Ready. Go. Ganun ba? Hindi nakailangan mapansin tayo, nakailangan makilala tayo, nakailangan ganito, ganyan. Hindi tayo nakikipag-unahan, hindi tayo nakikipag-plastikan, hindi tayo nakikipag-anuhan, pagalingan dito, hindi. Ang ano natin is yung tama na, ewan ko, baka ako yung mali. Diskarte ba? Tama na, We only come out when we see it right and fitting to come out. And because when we come out, may endgame. Eh, problema nga, ganda kasi endgame, pero di naman handa pa, di ba? Nakikita langit, hindi pa handa eh. Ano nasa akin langit eh? Kala ko ba organized na kayo? Hindi pa pala kayo ready. Di ba? Hindi pa ready. Yan at sa mga ibang tropa na nakikinig sa akin yan. Wala nang wala nang where I stand, you stand. Where I go, you go. Ganun lang kasimple ang plano. Where I go, you go. PRP. Prearranged Running Point. Pag sinabi ko sa vlog, magbablog ako live, live. Kaya kailangan kong mag-produce ng mga ng power bank Tsaka extra cellphone para tuloy-tuloy. Dapat may taga ako. Parang blow by blow, talaga makita. Makita yung actual ba. Live kasi yan kasi I might be dead in a few hours, di ba? So, kung hindi, I might be the one na giving orders already na hulihin lahat yung mga gagong yan in a few hours, di ba? Hindi natin alam. So, it's all fate kung ano yung dala ng langit. Hindi kinakailangan dito pagalingan, hindi kinakailangan dito ng nung kinakailangan mapansin. Hindi naman tayo nag-aabol ng posisyon eh. Pwede naman tayo, pagkatapos ito, retire tayo retired naman tayo eh. Hindi kinakailangan na kung gusto nyong mag-serve kayo, hintayin nyo maimbita kayo, di ba? Dahil mahirap yung volunteer ng sarili natin. Gusto niyo ako hindi mag-volunteer. Inis ako sa politika.
Tayo ng politika yan. Kaya nga gusto kong malaman kung RevGov o hindi. Kung hindi RevGov, sayang yan. It's a waste of time eh. Wala mangyayari dyan pagka hindi RevGov. Paikot-ikutan tayo sa mga tarantadong mga ano na yan ng politika. Paikot-ikot tayo. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng isang bagsak na ayusin natin. Dapat ang tirahin natin yung mali. Kung saan yung mali. Yung asal ng Pilipino. Yung production line natin. Yung breeding ng Pilipino, mali. We're producing corrupt people. In the family, we're producing corrupt people, producing incompetence, producing mga lawbreaker, mga bendalo. Puta naman, isipin mo yung mga corrupt ng politicians natin ngayon, ganyan. O, mga magnanakaw. Paano nangyari yun? O, may mali, di ba? Yung generation ngayon ng mga politiko, panay putang ng mga puta, hanip eh. That's why we have to correct it. Pero kung hindi natin kukorekin niya ng properly na kukorekin natin, yung serious ba, magpapalit lang tayo and then, hindi, wala mangyayari sa atin. And we will be another backward country. Imagine, 120, ano ranking natin? 124 ba? Corruption index out of 100, ilan? 80? Layo, no? Dapat tayo nasa top 10 no? Kaya nga sabi ko, how can we allow this? Because Filipinos are allowing it. Porke ba yung mga Pilipino ayaw mag-rally, ayaw nang tumayo? Wala na rin, hindi na tayo tatayo. Hindi. Obligado tayong tumayo. Because kung ayaw nila, okay lang. Ayaw nila eh. So let it be written sa history natin, we attempted. We tried. But if we fail, then so be it. But sa akin, ang paniwala ko, we will not fail because God will protect us. Yun yung sa akin. And we will prevail. Because God will not allow yung ganitong kagaguhan, demonyo na nanalo. Hindi pwede. Tinatawan-tawanan yung mga rally na yun. Kaya nga mali. Okay, so sa akin ang aking posisyon, mga sinishare ko lang sa inyo. Iba magalit sa akin, I don't care, magalit kayo. Sa akin may posisyon ako. Buhay ko yan eh. No? Buhay ko. No one can dictate to me kung paano ko gagastusin yung buhay ko. At yung buhay ng mga kasama ko. Yung pledge ng mga kasama ko, no-offer nila yung buhay. Sama-sama tayong patay. Pagka gano'n ang usapan, hindi yung parang regalo na pababayaan mo, you take it for granted. No, you couldn't. The responsibility there is, as the commander, the responsibility is dapat pag-ingatan mo rin. At gagamitin mo yung trump card pagka kinakailangan. Hindi yung ganito. Gagastusin mo, rally. Putya yan. Para papansin. Hindi yung gustong pumunta kayo. Magpipigil sa inyo eh. So sinasabi ko, mapapagod ka. Huwag kayo maninis eh. Sir, nasaan ka? Sa Baguio ko. Sa Baguio ko. Ba't di ka bumaba, sir? Kuda ka ng kuda. Oo, okay lang. Kasi walang endgame eh. Wala naman akong alam na endgame. Okay, naintindihan nyo? So, kung willing kayo lahat mamatay, sige, tapusin natin. Hindi naman lahat willing mamatay. Kayo naman. Hindi willing mamatay. Yung iba gusto pang makakita ng sunshine. No? Yung iba gusto pang makita lumaki anak nila. Na kahit lumaki yung anak nila, mahirap. Okay na sa kanila yon. So, it rests upon a few good men and women, a few Filipinos. Maraming salamat dun sa mga kasama. Hindi ko na sa mga nag-signify sa akin sa messenger ko, messenger. Gusto nyo sumali sa akin. Sumama kayo sa akin, tumayo. Damayan. Maraming salamat. Pangalan lang, tsaka phone number. So that pagka mag-meet and greet tayo, gusto ko kayo makilala lahat.
ito yung mga tao. Baka mamaya, hanggang ganun lang. Tapos, actual, ayaw na namin, sir. Ayaw na namin, sir. So gusto ko makita na magkakilala tayo. Because it's an honor to be your leader. It's an honor. Because you're entrusting to me yung buhay ninyo at yung kinabukasan ninyo, ng pamilya nyo. It's an honor really. And I will respect that trust. Kaya gusto ko kayo makilala. Okay, so panoorin lang muna impeachment. Magko-comment-comment ako. We get to know each other. Lahat ng gustong makisali sa ating hudyat. Message lang kayo. Tapos noon pangalan and then number. And then I'll have people to call you up. Message you. So that ma-schedule natin yung ating meet and greet sometime in the future. Pagka okay na tayo. Sabi, kung marami tayo, di masarap. Ay, KKB tayo. Ganun lang. O hindi kaya chip in tayo. Para yung mga iba hindi kaya. Mag-chip in na lang tayo. Ang ganun. Di, ano ba naman yung ano lang tayo. Somewhere, isabihin ko kung saan yung lugar. Para madali, no? At highly appreciated pagka nandiyan kayo. Highly appreciated. Okay. So, watching from Qatar, Kapdado, si AC Petrelli. Petrelli ba? Biana Fee Barga. Yes, Captain, we get it now. Yung rally na yon parang ang peg. Sana, ako lang yan ako lang. Pwede kong mali. Ang tingin ko is parang last ditch effort para palitawin si Browner sa lungga niya. Na ilang araw pa siya July 21. So, kung dumami ang tao dyan, bumuhos yung suporta, etc. Pwedeng maging Angie Reyes si Browner. Ang problema, is he that too far gone sa dark side? Parang si, di ba? Anakin Skywalker. Si Darth Vader. Is he that too far gone? Or is there still hope, goodness in him? Pero last minute, that's opportunistic. Last minute, bakit tatawagin ko siya? Sorry ako lang yan. May standard ako Ba't ko tatawagin siya para bumaliktad? Putragis. Di yung next in line na lang. O whatever. Hindi kayo, sa akin yan, lahat sila retire Kernel ang tawagin ko dyan. Sabi ko nga sa inyo, is either yung kernel sa active, at dahil kung bata pa, magkuha ko ng retired, na matino, na vet, hindi veterano, hindi yung veterinaryo ng aso, hindi, vet, na check, na qualify. One for the PNP, one for the AFP. Gawin pong 4-star parehas. Bigyan mo 1 year, 2 years kunyari. Ayusin mo. Tama-tama pagdating natin ng 2028, mais na. Reboot nga Pero ito yung dapat gawin. Pak. Marching orders lang kailangan yan, Madam President. Marching orders lang. So, sino? Sino? Alam nyo, kilala nyo sarili nyo. Wala pa naman di ba? Wala pa. So, ang ano kasi ng iba, active. It has to be active. Ang sa akin, hindi. Paano magiging pipilit natin yung active? Kita nyo nga kung 4 na taon tayo ganito. Active wala Inisip ko na nga, disband yung buong organization Pagka hindi yan nag-react, disband yung buong organization and then we create a new one. Ang daming reservists. Ang daming magbo-volunteer, then we create a new one.
O hindi kaya yung mga nandyan na bumaliktad pumunta sa taong bayan, kumampas sa taong bayan, hindi yan yung magiging bago. You get what I mean? Hindi yung please sama kayo sa amin. Hindi ganun. Kayo pumunta sa amin. Kami amo nyo eh. We the sovereign Filipino people. Kami nagpapasweldo tapos nun eh ano kami sa inyo, magkikiusap kami na bumaliktad kayo. Hindi. Gusto nyo diyan kayo kay Marcos. Diyan kayo kay Marcos. You defend him to the death. Ganon. Hindi pwede forma-forma lang dito na ano. Defend him to the death. Kaya nga ako nagkukwento nun na tinanong ni Canyeso nun yung sundalo eh. Sundalo ka ba? Black Saturday oh. Sundalo ka ba? Ano ranko mo? Army ka ba? Yes, sir. Sergeant, sir. Army ako, sir. Oh. Very proud siya, Army, kasi ang nagkausap niya, Commanding General ng Army, eh, si Canyeso. Nasa loob siya ng tangke, no? Nakalabas yung kalati ng katawan niya. Doon siya sa turret. Sabi ni Canyeso, you do not surrender. You do not surrender. You fight to the death. You die an army man. Sabi gano'n ni Canyeso. You die for your cause. Sabi gano'n. Parang ganyan din yung sasabihin ng taong bayan. Army ba kayo? AFP ba kayo? Saan kayo kakampi? Sa taong bayan o diyan kay Bangag? Pag sinabi ng kay Bangag, oh, okay, you die for him, ha? You die for this stupid son of a bitches. You die for this stupid syndicate of plunderers, no? Diyan kayo. Ngayon, kung tayo, dito kayo sa taong bayan, no? Sige, dito kayo sa amin. Parang di namin kayo upakan. O, pagka, yan, makita natin din niya, oh, you die for your, your cause. Diyan kayo sa mga walang niya. Kasi yung mga walang kakwenta-kwenta sundalo yung mga ganyan. Kunya? Ba't natin may maintain yung ganyang klase sundalo? Inaasahan ninyo, babaliktad para sa atin. Oportunista. Ayoko ng ganun. Ba't takot na takot kayo sa mga sa AFP tsaka sa PNP? Tao rin yung mga yan eh. No, marunong mag-isip. Marunong mag-isip. Bigyan nyo lang sila ng time para ng ultimatum. Otherwise, we create a new one. Ganun kasimple. Ilan lang sila? 180,000? 220,000 ba yung PNP? AFP, 150,000, 180,000. We create a new one. You only need 500,000 Filipino people from 50 million na reservists. We can in fact recall retired people for 2 years, 1 year. Just to put some sense sa bago na Philippine Defense Forces at Philippine Police Forces. Yung matino. Ganon yung Di ba? Simple. Hindi yung ganito. Yun nga Rally, hoping na babaliktad. Ayan, tawag-tawag. General Browner, may ilang araw ka pa. Wala, anong sacrifice doon? Tao. Yung mga nagrarally. Naulanan, nababasa, nagugutom, napuprostrate. At kung kailan mo kailangan, wala na. Yun yung sa akin. Conservation of forces. Di ba tinuro yan sa War College? Tinuro yan sa kung saang putang ng FM, field manual. Conservation of forces, conservation of logistics, resources, material, man and material. Conservation, but throw away. Gusto na administration yun. Yung administration, naku, ilang swimming pool yung pera niyan, ilang kondo ang pera niyan. Pera natin eh. Taon-taon nare-replenish yung pera. Taon-taon may budget, no? Tayo, wala eh. Mario Joseph, sariling kayod. OFW, nagpapadala ng pera, tulog, Diyos ko. Pero lalaban natin sa administration. Ang tatalo lang dyan talaga is sheer determination ng taong bayan. Sheer power, willpower. Sovereign will ng tao. Yun ang tatalo dyan. Hindi yung tapantayan natin, rally sila, rally tayo. Hindi, pagka nag-rally tayo, rally sila, mas marami. O, di ba, masiraan ka ng loob.
Tapos tayo sasabihin, putang ina yung mga tao kayo, mga Pilipino, wala kayong pake. Yan, divisive. Yun ang gusto nila eh. Eh sinasabi ko, sinisita ko na, yung mga umaten na rally, wag kayong ganyan, wag kayong ganyan. Imbis na makuha ninyo yung iba, magsimpatay sa inyo, mabubuisit pa, mga putang na. May mga nagsasabi sa akin na, putang na mga rally yan, nakaka-apekto ng hanap buhay. Diba, yung mga driver taxi ba, yung mga yung mga namamasada, perwisyo yung mga rally na yan. Wala na. Pati yung mga iba nagtatrabaho. Yung mga puta na yan, perwisyo yung mga yan. Walang ginawa kundi mag-rally. Oh. Kaya nga imbis na konsensyahin ninyo, engage na sila in a way na makukumbisi ninyo. Ngayon, kung ayaw, di wag, ayaw. Ganun lang yun. You cannot enforce yung sarili ninyo, no? You're still a democracy. Gusto nila ganun eh. Okay? So, again, emphasize ko, if Sara goes, pinilit nila eh, everybody should go. Yun yung sa akin standard. Sara is the least of all the persons in government right now. She's the least na makikita mo ng butas. Pero the way she's being framed, she's being pictured, being packaged, is napakawalang niya, napakasinungaling niya, napakawalang kwenta niya. Yung mga ganun ba? And then, itong mga tarantadon to, na nagsasalita, puta ng mga pera nila, no? Diba? Kaya nga, if she goes, you all go. If she survives, you all go. Ganon din, diba? Either way. Basta sa akin ang standard ko, if she goes, you all go. You have to go. Lahat kayo. Yun yung sa akin. Well, will I accept the decision or not? Tayo natin kung nandun tayo. Tayo natin. Makita ko. Ang ating pangunahan. Basta sa nakikita ko ngayon, kilala naman yung yung mali. Napakawalang nga ito, administration na ito. Okay, Stingray, hi. Magandang gabi, Stingray Dondon. The fool wants to build a house in the clouds because in the mind and brain of the fool, they are high, become cloudy, they think they are powerful because they are crazy. Matatapos din yung mga yan, kaya magalala. Tsaka yung mga sa SFGF International, huwag nyo akong madaliin, huwag nyo akong anuhin, kasi buhay ko yan, di nyo naman buhay yan eh. Kung gusto nyo, umuwi kayo dito sa Pilipinas, sumama kayo. Buhay yan naman buhay, you cannot require me or members of SFGF to do things na according to sa prayers are enough. Ganun lang. Yung suporta, maraming salamat. Pero yung when, dapat tumayo na, dapat gano'n. Ayoko ng ganon. Parang di ko alam yung ginagawa ko eh. Parang so far nga, tsumachamba nga eh, na tama eh. So far, tsumachamba na tama. Kung alam nyo lang talaga, doon sa Senate, I was ready. Pero, yung pagtatanggol mo, nawala eh. Nawala si Bato eh. Umiska po eh. Oh. Nung nandun kami, nakita naman ng mga kasama na nawala na rin yung mga tao, nawala na rin sila. Yung mga SFGF doon, nawala rin eh. Oh. So, I cannot just demand. I cannot demand. Kung hanggang doon lang yung tao, hanggang doon lang yung tao. Hindi natin At maraming salamat doon sa mga
mga nandoon. Maraming salamat. Lalo na yung mga natagalan doon. Maraming salamat. At yung mga nagrarally pa ngayon. Huwag kayo magko-complain. Huwag kayo magko-complain. Voluntary yan eh. Ginusto nyo mag-rally. Ano yan eh, yung sinabi nito, rally, sunod kayo, pak. Tapos no, magagalit kayo sa iba. Kasi nandun kayo pare-parehas. Tapos kung ano-ano sasabihin ninyo, pangit. Mas maganda pang, sige, okay lang. Diba? Ganon yung ano. Kung alam nyo lang. Hindi ko pwede sabihin kasi lahat eh. Kung alam nyo lang. So, I will leave it as it is right now. Ang masasabi ko lang sa inyo, there's no problem with me standing up. If we have to die for, kaya nga na-enjoy ko yung buhay ko ngayon eh. Isang reason yun eh. Be with family, be with with my dogs. Saan mga aso ko? Good news, Gaya! Up! Nakakalakad na si Gaya. Ito, bagong ligo. Ayun, di ba? Bagong ligo na. Birthday bukas eh. Birthday. Laki na, no? Laki. Babae. Bango. Amoy down eh. Di ba? Yung buntot to. Wiper. Di ba? Hindi ikaw, isa. Ito, lalaki. Babae ka ba, lalaki? Lalaki. Di ba? Laki na, no? Damukong na, takaw na to. Tingnan nga, wiper. Wala, sirang wiper to. Umahay ka yata ng tayo. May tayong bunganga mo, yung isa. Ito si Kulitas. Mama. Di ba? Buntis na ito ngayon eh. Maaga, nagpa-rape to eh. Google. Si Google. Ito si Google. Ayan, si Google. Ito si Kulita. Makulit kasi. Kulita. Ayan, Kulitas. So sweet, no? Google. Okay, down na. Ito, brown. Brown. Nakakatuwa. In-enjoy ko eh. Dapat gupitan ka na. Hindi ka nakakakita. Brown. Ito yung manaki ng babae ito. Naiiwan to. Manaki ano to eh. Kaya para. Ito yung si Gaya. Gaya. Nakakatayo na. Ito yung naatake eh. Calcium deficiency, I don't know. Naatake yata, pinagtulungan. Katayo na yun. Tayo. Tayo. Katayo na siya. Katayo na yun. Okay. Masyado ka nagkano. Down. Good girl. Basya. Gusto rin magparamdam. Basya. 2 anak nito. 4 eh. Kinain yung 2. Ito lagi ito authorized to malik eh. Tapos yung mga upcoming
Ay, ika. Pera ma. Oh, pera mo. Okay. Oh, di ba? Ang cute pa, no? Malapay isang buwan to, no? Oh, hindi. Sige, yun na. Galit yung nanay. Iyak yung nanay. Patingin niya sa panganak mo. Black and white. May brown. May shade ng brown. Di ba? Oh, yan na. Good girl. Thank you, Maganda yung anak ni Ivory tsaka ni Ara. Dami, no? Ivory, Ara, Kaki, Jaba, tsaka si isa, Bida, Basya. Lahat may anak. Paano magrarally niyan? Sino magpapakain? Sino magawawalis ng ebak? Walang katapusan. Sino maglalaban ng mga rag nila? Tapos gusto mo mag-evolution. Kung walang endgame, magrarally, uwi ka lang, wala, balikan, sakit sa katawan. So, yun yun, yun yung predicament. Elizabeth De La Rey. Pag I'm retired, I'm retired from my juicy position. I'm not sure what to do. Elizabeth De La Rey. Retired ka na? Enjoy mo lang buhay mo. Tapos tignan mo na, makinig ka lang dyan sa impeachment. Tignan mo, alamin mo, makinig ka sa mga vlogger. Pakinggan mo si Ka Eric. Pakinggan mo yung ibang mga vlogger. Like, share, subscribe. Pakinggan mo yung panoorin mo yung both sides. Makita nyo sino yung mali. Ang sa akin, without any yan na, okay na. Ang sa akin, para malinaw. One, tama ba yung presidente mo addict? Hindi, di ba? Pero siya din nagbibintang na addict. Taong bayan. Dapat patunayan ng taong bayan. Hindi. Presidente ka ng Pilipinas. Public office is a public trust. Ang pinaka-the best dyan, nagpa-hair follicle siya. May problema armed forces, hindi siya pina-hair follicle. Tsaka PNP, na dapat magpapatupad ng batas, pati DOJ, pati lahat yan, ombudsman, na pagka-addict, kinukulong. Tapos ito, presidente ng Pilipinas. Kaya may problema, di ba? So, hindi tama na addict isang presidente. Bakit hindi tama ang presidente addict? No? Ang daming mga ganun siya, di ba? Tsaka yung meron ditong white powdery substance. Ano na ba yung white powdery substance na yun? Di ba? Polvo. Tapos, yung ganun magsalita. Tapos ilang beses na ospital, may kwento pa nga, patay na pinalitan na Tapos jumping jacks yung pinakita na isa. So, mali yung addict. Yun lang, bottom line. Mali yung addict. So, bakit natin kukonsintihin yung addict? Kasi, una, binabaon tayo sa utang. Pangalawa, nagkaroon ng flood control scam na pinagmamalaki niya, nandiyan naman yung flood control No? 5,500, unang zona. Tapos yan, nabaha. Napakcheck siya ng langit, binaha, may namatay. Tapos, nandiyan naman yung flood control Defensive. Wala naman kami sinasabing wala O tayo na biglang defensive si Gago. Nandiyan naman yung flood control Na-overwhelm lang. Tarantado ka pala Bakit ka defensive? Wala naman kami sinasabing walang flood control yun, inunahan niya tayo. Tapos nun pangatlong sinabi niya, pusoy na naman siya. Sabi niya, masanay na kayo kahit anong project ang gawin natin dyan, ma-overwhelm kasi nga climate change. Palakas ang bagyo. Gago pala kayo. Ba't kayo gumasto sa flood control? Gago. Di ba? Wala, buta na naman sila. Ayun, Mr. President, na kailangan lumabas ka na sabihin mo ganyan, concerned ka na. Pumunta sa Bulacan. Galit ako. Walang flood control. Tumawa siya. Tapos sinimula investigation. Maniniwala na sana ang tao. ICI, tapos yung Blue Ribbon, pinalitan bigla. Yung ICI, wala nangyari. At tapos ngayon,
nasa power na impeachment, yung flood control investigation. Wala na si Marcoleta, pinakulong pa. Ano klase presidente yan? So, fake na totoo, budol, ay yung mga pangako niya. Budol, yung mga diskarte niya. O, yung ASEAN, nakipagbati sa China, siya, kinokontra niya yung China. Tantado. Gusto tayo, nagpalaki ng bases dito sa atin. Gago talaga yan. Kaya nga si Raul, baka binenta tayo. Nagbenta ng ginto. O tama ba yun? Nasaan yung plot, yung Maharlika Fund, 250 billion. Saan yun? Wala explanation. Pero nung umpisa, ingay-ingay niya, di ba? Ganyan, kailangan, ganyan. Ngayon wala. PDIC, wala. 107 billion. PhilHealth Fund, wala. 60 billion. Sinole, binayaran. Ginamit, budget. Pera rin natin yung pinambayad. Tarantado, di ba? Kaya nga, ang daming ginawa niyan. Hindi papakulong si Duterte. Ayun, pinakulong sa ICC, sinurrender. Di ba gago? Tatakbo siya, battle cry, unity team, Bidinday Sara, taas-taas pa ng kamay silang ganyan, di ba? No, pagkatapos nun, binigyan ng Intel Fund, 125 million, 11 days. Tapos bibirahin ng impeachment. Di ba tarantado? Kaya nga, dyan, hindi, basta, magkano na yung niya ngayon? Negative 24 trust rating. Wala na. Sino pa maniwala dyan? Tapos nun, binabaong ka sa utang, potential na magkagera, igay-gera tayo niyang gago na yan, yung armed forces, nagsasalita, 30 days lalaban, naasa sa Amerikano. Paano kung dito pati Amerikano? At hindi pumayag ang Congress nila na magkaroon ng theater of dito sa Asia. Pacific Theater, wala na. Wala tayo. We have to fight on our own. Papadala lang sila equipment na utang pa natin. Wala tayo. We're not ready. Mali-mali lahat tayo ang diskarte. Mali-mali. Ang dapat nga dyan, ang pinuntirya, yung may 1 milyon ka man lang na ranger na reservist, 1 milyon kunyari sniper, okay na yun. Armado lahat, 2 million lang. Kaya kailangan mo armahan dyan eh. That will give hell sa mga kalaban. Sa kill ratio na 10 ang bawat isa. Magkano yun? Mamamatay. 10 sa 2 million. 20 million ang papatayin yan. Hit and run. Isipin mo, sino may army na 2 million? 20 million. Paano kung ang ratio is kagaya sa Korean War, Battle of Yultong, 1:40. 2 milyon, 80 milyon ang papatayin. Paano kung naarmasan pa natin yung 50 million nating reservist? Layaway plan, credit card. Credit card lang. Kikita pa yung gobyerno na dun sa taxes ng baril-baril na yan, yung EPO na permit to carry, permit to anong tawag doon? Yung PTC, ano yung isa? Kalimutan ko. Wala, nakailang kikita pa tayo dyan no? License to own. Kaya nga, LTOP, no? Kaya nga, imagine 50 million, magkano yun? 1,000 isa. 50 million times 1,000. 5 billion yun Di ba? Bangko, tuwan-tuwa, kasi credit card lang. Swipe mo, 2,000 down o 5,000 down, meron ka ng beng-beng. Kaya mo protect tayo sarili mo. Sige, sinong invader pupunta dyan? Subukan nyo. Hindi, babanatan tayo ng mga missile. Oo, pagkatapos nun, they still have to go inside the country so that they will get our resources, so that they will enslave our people, and we will give them hell. Yun yung konsepto ng SFGF at FGF na ready ka tayo lumaban.
Kasi yung armed forces di kaya. Pero dahil sa nagkaloko-loko na nga, wala. Na ano na, may buhok yata. Na inano yung buhok ng aso. Mga ano, pinaka ano dyan, ma-prepare sana natin. That should have been the direction. Knowing that we cannot catch up with the potential enemy, which is China, 1,500 aircraft, 11 lang tayo. Nabawasan pa, di ba? 12, nabawasan na isa. Kahit mag-procure ka pa ng 12 o 100 na aircraft, wala rin laban. Might as well, armasan mo na lang ang individual reservists. Mas may puntos yon. At nagkaroon ka pa ng industry. Nagkatrabaho pa yung mga Pilipino sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Meron kang gun making factory. Meron kang night vision making factory, uniforms, boots, etc. Yun lang magkano lang puhunan dun. And then gawa production. Pero nakailangan may steel mill tayo. O di nagkaroon sana tayo ng steel mill. Complements ng armed forces na budget. Kano lang ang steel mill? $20 million? 100 million ba? 1 billion? Kahit nga 20 billion abutin yan, may steel mill tayo. Then meron tayong pagkukuha na sarili nga. Pwede nga gawin natin steel mill, 3 Luzon, Visayas, Mindanao Anything that money that we're gonna spend, it's taxpayers' money, it should have an impact sa bawat Pilipino. Impact sa kabuhayan niya, sa freedom niya, sa kanyang future. Yung ganon dapat ang thinking, hindi yung babanatan tayo ng ayuda, mga ganon ba? Gago ito mga politiko natin. Sira ulo. Yeah, we have to declare na yung ayuda is illegal. Karoon tayo ng na kailan pwede, kunyari, mga disaster, no? Yung mga ganun ba, mga bagyo, yung mga ganun. Yeah, pwede yun, ayuda. Automatic yun. Pero calamity fund naman, meron Bawat probinsya, meron naman So, pwedeng ma-access lahat ng pondo na Kung meron pang MPN, di natin alam. Kaya kailangan pagka ikot ng gulong, ang number 1 dapat gawin dyan, inventaryo. Para alam natin yung take-off point, magkano yung pera natitira, magkano yung receivable, magkano yung utang, nasaan napunta yung ibang pera, etc. etc. Pananagutin natin lahat. Ganon. Hindi pwede dito yung palit gobyerno na, hindi pwede ganon. Na kailangan doon, we see it through. Hindi biro-biro mga kababayan yung yung task at hand. Kaya wag niyo isipin na yun kadali lang. Bala si Inday. Mahirap. Iyak na yung tuta. Sir, I'm waiting for the right time. I know we can finish them. Yes, me too. I am confident I'm confident. God is with our side. Riz Andrade, I hope this is over. It's so bad. The administration is so arrogant, but that is making the people stupid. I agree. May katapusan din lahat yan. Gabriel, the good PM, sir. The effort you are showing is much appreciated. Thank you, Ren. I feel that I see Gregorio del Pilar. Ayoko niya. Gregorio del Pilar tsaka Andres Bonifacio, inyo. Hindi, parehong patayan Parehong patayan. Ayoko yan. Ayoko niyan. Andres Bonifacio. Pinatayan ng kasama Gregorio del Pilar naman, puta na, para mabuhay si Aguinaldo, nagpakamatay dun sa Tiradpas. Ayoko pares niyan. Hindi ako ganun kamartir. Tama na yung matapang lang. Huwag mo na akong gahambing dyan sa dalawa na yun. Parang namatayan. Pagka namatay din ako, patay. Ginaya nyo ako dyan, patay ako. Patay din yung mga kasama ko.
Kasi pangkasundalo ni Del Pilar, patay din eh, di ba? Kanyonin ka pa naman Amerikano. T-Rex and Mingming, cute. Wow, good morning, Kapdano. Ampo Tambier, thank you, good morning. T-Rex and Mingming, they are sweet. Yeah, mga babait yung mga sir. Kasi ano eh, pumapayag ako halikano kahit kumakain ng mga ebak yan eh. Yours. How are you, sir? Ako, Diverse Club. Relax. Na-enjoy ko yung buhay ko, haba ng buko. Papagupit ako, manonood ako sine, lalaba ako, ginondish ko yung sarili ko. Panayang-panood ko ngayon ng mga western, ng draw, di ba? Ang ganun-ganun ba? At saka, mga gera. Nag-post ako sa Facebook, The Longest Day. Na-appreciate ko yung Longest Day, the way it was done. Yun yung sitwasyon natin ngayon. Na? Wala tayong overall commander. Wala tayong overall commander. Hindi ko binavoluntary sarili ko. No. Don't get me wrong. Basta kinakailangan may overall commander na lahat susunod doon. No? May Eisenhower. Dito sa opposition, nandiyan si Inday. Ganon din si Marcos, di ba? Si Marcos, meron siyang overall commander na siya kukumpas ng mga tao. Sinong overall commander ni Inday Sara na magkumpas ng mga tao? Na dapat para magkakausap-usap ba, agree. Gusto yung gawin na overall commander dyan si, wag na, hindi na magbanggit, pa mag-away-away. Mag-away-away eh. Yun lang sa akin. I'm not volunteering. No. It's a task na ayokong gampanan. Yung iba na lang, marami naman dyan na gusto eh. No? Ngayon, ang dyan is, kung may overall commander ka, meron ka ng Eisenhower, sino ngayon yung mga Bradley mo, Montgomery mo, Patton mo, di ba? Yan. Yung Air Marshal mo, etc. Tsaka, yung 101st, si General McAuliffe, no? Yung sa 101st Airborne ba? Yan. Para lahat ng karakter, lahat ng leader, lahat ng grupo, may kanya-kanyang specs may mga kanya-kanyang objective. Not really that sophisticated like in Normandy, but at least there is a common endgame, which is take the beachhead of Normandy